Napilayan ang stepmom ko dahil ako ang naglagay ng baby oil sa hagdan kung saan siya bababa. Nagsisisi ako sa ginawa ko dahil nalaman kong mahal niya pala ako at iniyakan pa. Hi, I'm Venture. My name is Lizelle, 20 years old, from Davao. Hindi ko in-expect na ako pala ang magiging kontrabida sa kwento ko. Kasi habang may isang babaeng handang mahalin ako kahit hindi niya ako kadugo, ang pinakita ko lang sa kanya ay kabastusan at kasamaan. Namatay ang real mom ko year 2022 dahil sa car accident, kaya ang daddy ko na lang ang natira sa akin. Hindi ko pa matanggap na wala na ang mom ko. Nagmukmuk ako, nag-stop pa sa pag-aaral ng 1 year. Hanggang nakalipas ang 2 taon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na ang mom ko. Akala ko si daddy, same kami ng pinagdadaanan. Pero nagkamali ako. Habang nagluluksa pa ako, nakita ko si daddy na may kasamang ibang babae agad. Nakita ko siya sa labas ng isang restaurant. May kausap na babae. Sa mukha niya parang ka-age ni daddy. Naka-fit na dress, naka-heels, maayos ang makeup. Nakita kong hinawakan ni daddy ang pisngin ng babae. Ang bilis naman, bulong ko sa sarili ko. Sinubukan kong tanggalin sa isip ko yon habang kumakain kami ni daddy ng dinner. Pero hindi matanggal sa isip ko. Tapos biglang may tumawag pa sa phone ni daddy. Nabasa ng 2 kong mata. Dolores ang pangalan ng tumatawag. I asked my dad kung sino yung Dolores. Receptionist daw siya sa isang hotel at close friend niya pa. Okay, sabi ko. Weeks passed. Nalaman ko sa isang employee ni daddy na madalas palang pumupunta si Dolores sa shop ng daddy ko. Nagba-buy and sell kasi ang daddy ko ng car at may sarili siyang pwesto. Ilang araw lang nung nalaman ko yon, kinausap ako ni daddy sa sala. Lizelle anak, may gusto akong ipakilala sa'yo. Sana magkasundo kayo at pakisamahan mo siya ng maayos. Tumayo si daddy at binuksan yung pinto. Nakita ko si Dolores, nakasmile at parang nahihiya. Ngumiti siya sa akin. Hi Lizelle, tinitigan ko lang siya mula ulo hanggang paa. Sinabi ko kay daddy, I will try na pakisamahan ng girlfriend mo daddy. Sa tingin ko, hindi siya worth it. Nagalit si daddy sa sinabi ko kaya naglakad ako papuntang kwarto at dinabog yung pintuan. 3 days after pinakilala ni daddy ang bago niyang girlfriend, nag-decide ang daddy ko na tumira si Dolores sa house namin at sinigurado kong hindi siya magiging komportable sa bahay. Every time na magluluto siya ng food, hindi ako kakain. Pag kinakausap niya ako sa mga bagay-bagay, sagot ko sa kanya, hindi kita nanay. Sobrang galit ako sa kanya dahil pakiramdam ko malandi siyang babae at pera lang ang habol niya kay daddy. Kasi nakikita ko kung paano siya ispoil ng daddy ko. Binibilhan ng damit, sandals at pabango. Mga bagay na dati para kay mama lang pero ngayon sa kanya na. One time, narinig ko silang nagtatawanan sa kusina. Ang ganda mo talaga sa dress na yan, sabi ni daddy. Ikaw kasi, spoil ka ng spoil sa akin. Sagot niya, sabay tawa. Naglakad ako papunta sa kusina at sinabing, wow ha, ang sweet nyo naman. Sigaw ko at tumakbo agad sa kwarto ko. Pinabayaan lang nila ako. Siguro dahil naramdaman nilang hindi ako sang-ayon sa relationship nila. Dahil gusto kong mapalayas si Dolores sa bahay. Unang linggo niya pa lang sa amin, may ginawa na akong plano. Naglagay ako ng oil sa hagdan. Alam niyo yung baby oil? Yun. Alam kong bababa siya para kumuha ng tubig. Nagtago ako sa gilid at hinintay ko siya. At nang tumapak na siya, sigaw niya ng malakas. Dumiretso siya sa baba, napaupo, hawak ang paa. Lumabas agad si daddy nung narinig niya yon. Anong nangyari? Tanong ni daddy. Nadulas ako, hindi ko kayang tumayo, sagot ni Dolores. Sinugod siya agad ni daddy sa hospital at alam nila agad kung sino ang gumawa nun. Pinagalitan ako ni daddy ng sobra. Ganyan ka ba kasama? Para gawin ng bagay na yan, humingi ka ng tawad sa tita mo. Pero kahit kailan, hindi ako nag-sorry sa kanya. Sa isip ko, deserve niya yon. Napilayan siya at 2 buwan siyang nagpagaling sa bahay. Nag-leave sa work niya dahil sa injury. After that, hindi na niya ako kinakausap. Hindi rin ako lumalapit sa kanya. Nakarecover siya agad sa injury dahil sinabayan niya yon ng therapy. May unexpected lang na nangyari sa akin one time. Pauwi na ako galing school. Nasa gilid ako ng kalsada. Tatawid sana ako nang biglang may narinig akong malakas na busina. Nabangga ako ng motor. Hindi ko na naalala ang buong pangyayari kasi nawalan ako ng malay. Nagising akong nasa ospital na at pagbukas pa lang ng mga mata ko, ang una kong nakita,
Si Tita Dolores, umiiyak, nakayuko sa gilid ng kama ko, nagdadasal, nagmamakaawa sa Diyos. Lord, please, iligtas mo siya. Babawi ako sa kanya. Hindi ko pa napapakita na karapat dapat akong maging nanay niya. Parang hindi ko kayang paniwalaan yung naririnig ko. Yung babaeng kinamumuhian ko, umiiyak para sa akin. Narinig ko pa siyang nagno-novena paulit-ulit habang nanginginig ang boses. Habang nagdadasal siya, pinikit ko agad ang mga mata ko dahil ayaw kong malaman niya na narinig ko lahat ng sinasabi niya. Nagpunas siya ng luha nang may pumasok na doktor. Narinig ko na sinabi niya, "Doc, please, gawin niyo lahat. Kahit magkano, walang problema. Basta mailigtas niyo lang siya." Hindi ko napigilang umiyak kahit nakapikit ang mga mata ko. Narealize ko na hindi pala siya malandi at mukhang pera. Hindi ko siya kalaban. Ako pala ang masama. Ako yung nanakit sa taong handang mahalin ako kahit hindi ko siya tinanggap. Gusto kong sumigaw at gusto kong bumawi sa kanya, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. After ilang weeks sa hospital, nakauwi rin ako. Si Tita Dolores ang nag-alaga sa akin. Pinapakain ako, tinutulungan sa wheelchair, sinasamahan ako sa labas. Hindi na siya bumalik sa work dahil pinili niyang alagaan ako. Araw-araw, pinaparamdam niya na mahal niya ako, kahit hindi ko deserve. Nasa sala kami noon, nanonood ng Showtime. Nasa tabi ko si Tita Dolores. Tinawag ko siya. "Tita." Napatingin siya sa akin. "Thank you po at sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Hinusgahan kita agad pero promise po, babawi ako. I'll do my best na ipakita sa'yo na mahal kita after kong makarecover." Huminga ako ng malalim. "I love you, Mom." Napatawa lang siya sa sinabi ko at biglang umiyak. Niyakap niya ako ng mahigpit. Yung yakap na hindi ko naranasan mula nung nawala si Mama. Doon ko naramdaman na siya ang pinadala ng tadhana para maging second mom ko. Ngayon, okay na kami. Sabay pa kaming nagbabrush minsan. Hinahalikan niya ako sa noo bago matulog. Nalaman ko din na siya pala ang first love ni Daddy. Yung real mom ko, nabuntis lang ni Daddy kaya napilitan siyang pakasalan. Kaya pala ganun na lang ang pagmamahal niya kay Dolores. At ngayon, naintindihan ko na. True love always finds its way back. Hindi pala lahat ng pumapasok sa buhay mo ay para sirain ka. Minsan, sila pa yung magliligtas sa'yo kahit ikaw mismo ang unang nanira sa kanila. To Tita Dolores, I know I hurt you before and I will never make excuses for that. Pero ngayon, malinaw na sa akin kung gaano mo ako minahal kahit hindi kita tinanggap. I promise, hindi ko na uulitin ang mga pagkakamali ko. I love you now. And this time, pipiliin kitang respetuhin, pahalagahan at ipaglaban bilang mama ko.